The Governor's Pet, Chapter 4, The Governor's Darkest Side. Hindi dinala ng gobernador sa hospital si Jane Rose. Tumawag lang siya ng private doctor at nurses para magamot ang sugat nito. He is better safe than putting their lives into more danger. He needs to dig deeper, and he will make sure na mananagot ang sino mang gumawa nito sa kanya. He's trying his best to be kind and helpful to everyone, pero may mga tao pa rin nagalit at inggit sa kanya. Mahinala na siya kung sino at hinahanap na lang niya ang mga galamay nito. Sigurado siya na may traidor sa mga tauhan niya. Sinadya talaga niyang huwag magdala ng maraming bodyguards. At nang mangyari ang insidente ay walang ibang tao na nasa kanyang tabi kundi ang bago niyang pet at ang kanyang kanang kamay na si Boss, here they are, sabi ni Eugene at itinulak ang 5 kalalakihan na may mga piring sa kanilang mga mata. Napatingin ang gobernador kay Eugene. He is his right-hand man, pero hindi niya alam kung bakit tila nag-iba ang tingin niya rito. Parang saglit na nawalan siya ng tiwala kay Eugene, to the point na hindi pala niya ito kilala ng lubusan. Kita lamang niya ito sa labas ng kanyang mansyon na duguan at nag-aagaw buhay. Dahil sa kilala siya bilang butihing gobernador, ay tinulungan niya ito at ipinagamot. Nang magising ito ay nagmakaawa na bigyan siya ng trabaho. Ayaw na nitong bumalik sa kanyang bayan dahil sa pagmamaltratong natatanggap mula sa kanyang stepfather. Walang kapatid at patay na ang ina. There's no reason for Eugene to stay with his cruel stepfather. Tumakas daw ito pero nahuli. Bugbog sarado at nakatakas din namang muli. And the rest is history when the governor found him. Boss? Nagtatakang tanong ni Eugene. Nakatingin lang ang gobernador sa kanila at tila wala sa sarili. Boss? Muling tanong ni Eugene. Nagbalik sa kasalukuyan ang gobernador at umayos ng pagkakatayo. Nakalimot siya sandali. Kung ano-ano na ang kanyang naiisip. Yes, let them kneel. Seryosong sagot ng gobernador habang galit na nakatingin sa 5 mapangahas. Let me go! Galit na sigaw ng leader. Sa 5 assassin, ang leader lang nila ang matapang. Mas lalong nairita rito ang gobernador. Do you think you can go? Nakangising tanong ng gobernador sabay tanggal sa piring nito. At hindi man lang kakikitaan ng takot ang leader ng mga assassin. Wala akong pakialam. Matapang na sagot nito. Ang tapang mo. May pinagmamalaki ka ba? Sino ang nag-utos sa inyo? Sunod-sunod na tanong ng gobernador. Sa halip na sumagot ay dinuraan ng leader ang mukha ng gobernador. Mabilis na itinali ni Eugene ang bibig ng leader at binigyan ng panyo ang gobernador. Alam niyang galit na ito. How dare you? Sigaw ng gobernador at binigyan ng flying kick ang leader ng mga assassin. Lumipad ito at halos malukot ang katawan. Takot na ang 4 na tauhan nito. Hindi sila takot sa gobernador, kundi takot silang mamatay. Samantalang nagising si Jane Rose mula sa nakagigimbal na bangungot. Simula nang magpunta siya sa bayan ng Santa Leticia ay hindi na natigil pa ang kanyang masamang panaginip. Pinagpapawisan siya at nauuhaw. Napatingin siya sa paligid. Nasa isang kwarto siya. Nasaan ako? Nagtataka niyang tanong. Akma siyang babangon ngunit naminipit siyang bigla nang makadama ng sakit sa kanyang tiyan. At tanumbalik ang nangyari kanina. Inigtas niya ang gobernador at siya ang nasagsak. Ay ako! Mahinang sambit ni Jane Rose. Napatingin siya sa ref na nasa kanyang gilid. Muli siya nakadama ng pagkauhaw. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad ng mabagal papunta sa ref. Dahil nakadextrose ay mas lalong mahirap sa kanya ang kumilos. Pero nauuhaw na siya at wala siyang mautusan. Gumaan ang kanyang pakiramdam nang makainom ng tubig. Napagpasyahan niyang lumabas at hanapin ang gobernador. Gusto niyang malaman ang kalagayan nito. Kahit hila-hila ang dextrose ay lumabas pa rin siya. Himik na ang buong paligid. Sa tansya niya ay madaling araw na. Nasaan ang gobernador? Tanong niya sa kanyang isipan. Kahit natatakot ay nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad. Hindi rin siya makakatulog hanggat nanganganib pa ang kanilang buhay. Hindi niya alam kung ligtas na ba sila, pwera na lang kung makausap na niya ang gobernador. Sa kanyang paglalakad ay nakarinig siya ng malakas na sigaw. Bigla siyang kinabahan at nag-alala sa pag-aakalang may nangyaring masama sa gobernador.
Tinanggal niya ang dextrose at napatakbo ng wala sa oras kung saan nanggaling ang sigaw. At hindi siya nagkamali. Nakita niya ang gobernador. Lalapitan na sana niya ito nang bigla nitong paputukan ng baril ang 5 asasin. Nagulat si Jane Rose at mabilis na napatras. Nagtago siya sa isa sa mga kotseng nakapark doon. Nanginginig ang kanyang tuhod sa nasaksihan. Kakaibang aura at mukha ng gobernador ngayon, kasing bangis ng tigre at kasing lupit ng layon. Hindi niya ito kilala. Ang gobernador na kaharap niyang kahapon ay maamo ang mukha at mga mata. Ang nakikita niya ngayon ay mga matang nanlilisik. Napasiksik siya sa kotse nang makarinig ng muling sunod-sunod na putok. Ang tigas niyo talaga. Mas pipiliin niyo pa ang mamatay kaysa sabihin kung sino ang nag-utos sa inyo. Galit na tanong ng gobernador at muling ikinasa ang kanyang baril. Magsasalita na po, sigaw ng isa sa mga asasin. Traidor! Itiko mo ang bibig mo kung ayaw mong mamatay! Sigaw ng leader ng mga asasin. Pero hindi nakinig ang kanyang isang tauhan. Mas pinili nitong kumampi sa gobernador. Kahit sino naman ang kampihan niya ay mamamatay pa rin siya. Sugal na lang itong gagawin niyang pagsasalita. Baka maawa ang gobernador sa kanya. Ang nag-utos sa amin ay si... Hindi na ituloy nito ang sasabihin dahil bigla itong bumagsak. Nabutas na ang noo. May sniper na kalaban sa paligid. Bullshit! Bantayan ho kayang makatakas ang mga ito! Galit na sigaw ng gobernador at pinagbabaril ang mga kaaway. Si Jane Rose naman ay parang basang sisiw na nagsusumiksik sa kotse at tinakpan ang kanyang tenga. Natatakot siya. Ayaw pa niyang mamatay. Miss, may kumalabit sa kanyang braso. Napasigaw ng malakas si Jane Rose sa pag-aakalang killer o assassin ang nasa harapan niya ngayon. Calm down, miss. I'm your nurse. Kanina pa kita hinahanap. Paliwanag nito. Patingin si Jane Rose sa babae na kaputi at nurse nga ito. Patuloy pa rin ang putukan at tila mahihimatay na siya sa sobrang takot. Oh my, your one is bleeding! Gulantang na sigaw ng nurse. Ha? Nanginginig na tanong ni Jane Rose at napatingin siya sa kanyang tiyan. May dugo! Hindi niya ito napansin dahil sa sobrang takot. Baka bumuka ang kanyang sugat nang bigla siyang tumakbo kanina. Gusto niyang mahimatay pero pinilit niya ang sarili na huwag magpanik. Naninikip na rin ang kanyang dibdib at papunta na ito sa panic attack. Let's go. Kailangan matingnan kagad ang sugat mo. Sabi ng nurse at inakay na siya papalayo. Get him! Galit na sigaw ng gobernador nang makatakas ang leader. At patakbo ito kina Jane Rose. Walang sinayang na sandali ang leader at mabilis na hinablot si Jane Rose. She's bleeding! Let her go! Nahintakutang sigaw ng nurse. Bullshit! Galit na sigaw ng gobernador. Sige! Lumapit kayo at papatayin ko! Mabay ito! Pagbabanta ng leader ng mga assassin. Pakiramdam niya ay importante si Jane Rose sa gobernador dahil pinagamot pa talaga ito sa private doctor and nurses. Si Jane Rose ang gagawin niyang pananggalang upang mailigtas ang sarili. Napangisip pa ito habang iniisip ang kanyang pagtakas. Ang hindi niya alam ay hindi na siya makakatakas pa dahil ginalit niya ang gobernador. Surrender or you will die. Seryosong sabi ng gobernador habang nakatingin sa leader ng mga assassin. Pakiramdam ni Jane Rose ay maiihi na siya dahil sa mga oras na ito ay takot na talaga siya. Unang araw pa lang ng pagiging governor's pet ay nalagay kaagad sa alanganin ang buhay niya. Ang buong akala niya talaga ay sa mansyon lang siya at magpapasara pagkatapos ay magsha-shopping na walang humpay. Pero kabaliktaran ang mga nangyayari ngayon. Hindi niya lubos maisip kung ano ang sinapit ng kanyang kapatid sa kamay ng gobernador. Kung naging governor's pet ba ito ay hindi niya alam. Basta wag lang siyang mamatay sa mga oras na ito ay may pagpapatuloy niya ang paghahanap sa kanyang ate Naomi. Ate, she desperately said. Kasabay ng pagdarasal na sana'y huwag muna siyang mamatay ngayon. Sige, at nang sabay kaming mamatay ng babae ito! Muling pagbabanta ng leader ng mga assassin. Napangisi lang ang gobernador sabay puntirya ng kanyang baril sa assassin. I don't care. You will die today if you don't surrender. Kalmadong sagot ng gobernador. Papatayin ko babae ito. Galit na sigaw ng leader.
Napapikit na lang si Jane Rose dahil malapit na siyang mawala ng ulirat. Dama niya na ang baril na nasa kanyang ulo. Ayaw pa niyang mamatay. Pero walang pakialam ang gobernador sa kanya kung mamatay man siya. Nasaksihan niya ngayon ang kalupitan ng gobernador, his cruel and evil side, na buong akala niya ay haka-haka lamang. Ngunit maliwanag pa sa sikat ng araw na walang pakialam ang gobernador sa kanya. Kahit ikamatay pa niya ay desidido na ang gobernador na hulihin ang leader ng mga assassin. I'm giving you 10 seconds to surrender. 1, 2, 10. Sigaw ng gobernador at mabilis na binaril ang kamay ng leader na may hawak ng baril. Sunod niyang binaril ay ang magkabilang tuhod nito. Ah! Sigaw nito na namilipit sa sobrang sakit. Nabitawan niya si Jane Rose at mabilis naman siyang sinalo ng gobernador. Ligtas na siya, pero pakiramdam niya ay hindi pa rin siya ligtas sa mga kamay ng gobernador. Kahit pilitin niyang ibuka ang kanyang mga mata, ay pumipikit pa rin ito. Are you okay? Tanong ng gobernador. Gustuhin man niyang sumagot ay hindi niya nagawa dahil nilamon na siya ng kadiliman. And that's the end for this chapter. Maraming salamat sa mga patuloy na nakikinig at bumabasa nitong aking YouTube channel. If you want to listen more, please hit the subscribe button, guys. And this novel or book is available to read on Dream app. Thank you very much.